Yon, magandang hapon pong muli sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, mabilisan lang mga kababayan, mabilisang balita. Nako, eto pong kanang kamay ni BP Sara Duterte, tumakas na po. Ah, eto palang kanang kamay ni Sara Duterte, itong kanyang Chief of Staff mga kababayan, itong OVP, Chief of Staff, mga kababayan, na si Zulieca Lopez. Nako, lumabas na pala ng bansa sa kalagitnaan ng investigasyon tungkol po sa budget ng OVP at sa budget ng DepEd. Nako mga kababayan, so tumakas na po. Kaya alam nyo, itong yung DOJ, bagal talaga kumilos mga kababayan. Kaya nga 'di ba, may mga panawagan sa kanila na ilagay na sa lookout bulletin. Kasi kinakailangan mo nang ilagay sa lookout bulletin kasi nga sumisibat na eh. Eto mga taong ito na malapit kay BP Sara Duterte, lalong-lalo na ito Chief of Staff. Kapag sinabing Chief of Staff, ibig sabihin talagang close, ikaw ay pinagkakatiwalaan ng in the case of Zulieca Lopez, hindi kaya assign ni BP Sara Duterte bilang Office of the Vice President Chief of Staff kung wala siyang tiwala sa'yo. So, ibig sabihin, itong kanyang Chief of Staff na si Lopez ay talagang malapit kay Sara Duterte. Makakasama niya kung saan-saan. At malamang, kumbaga, maraming sikreto na alam itong si Lopez dito kay Sara Duterte. Kumbaga, kanang kamay mo to eh. Lahat ng mga, siguro, lahat ng katulonggisan, lahat ng sikreto ni Sara Duterte, alam na ito ni Zulieca Lopez. At malamang, kung hindi man basta trabahador lang, o talagang close na contact, malamang baka best friend niya pa to. At dahil dyan mga kababayan, dahil dun sa investigation, napilitang umalis, lumabas ng bansa itong si Lopez. Now, bakit? Bakit lalabas ng bansa? Tinatawag sila hinahanap na sila ngayon dyan sa sa House panel. Itong House Committee on Good Government and Public Accountability. Lahat po sila Lahat po ng staff ng OBP ay pinaghahanap po dyan sa yan po sa House of Representatives, kani-kanina lang. Hindi ko napapakita sa inyo kasi ang haba Ang haba ng usapan nila na eto nga mga to, ilang beses na inimbitahan dyan sa House. Pero hindi nagpapakita. Kumbaga hindi nila kinikilala ang kapangyarihan ng House na sila imbitahan at magpaliwanag sa budget. Kaya nagagalit yung ilang mga miyembro ng Quadcom. Parang binabasto sila, binabaliwala sila. May tanong pa nga ron Ito ba, ang hindi pag-attend itong mga miyembro ng staff ni Sara Duterte, ito ba ay utos mismo ng Vice President? Na malamang at sa malamang ganun nga. Kasi hindi naman lalakas ang loob nilang sumuway dito sa House kung dahil lang sa sarili nila, hindi. Malakas ang loob nila kasi nga may malamang may utos sa taas. Ito nga mga kababayan meron ditong ito, pakita ko sa inyo. Ito po ay galing sa SMNI. Sabi dito, ilang opisyal ng Office of the Vice President nagsumite ng kanilang position paper para ipaliwanag ang hindi nila pagdalo sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability. So ngayon po kasi yan at actually ongoing po ngayon yan. Hindi ko na po nilive kasi ang haba niyan So ayon dito sa mga OVP official, wala daw silang natatanggap na subpoena mula sa Kamara. Nagsubpoena na sila Diba? Nag-submit na, ilang beses na sila hindi umattend So, hindi natin alam kung totoo ang sinasabi nila na hindi sila nakatanggap ng subpoena. At ayon din sa Office of the Vice President, yung subject matter daw ng deliberation, hindi naman daw
in the aid of legislation. At dahil nga ganun ang nangyayari, hindi daw in the aid of legislation, yan daw ay violation o violative sa kanilang rights as resource persons. Ibig sabihin, parang nababiolate ang kanilang karapatan bilang mga resource person kasi hindi daw lumalabas na in aid of legislation, na lumalabas na parang pinipersecute sila. Yun ang iniisip nila. Pero ang totoo niyan talaga, in aid of legislation. At dagdag pa nila, ito na karapatan na hindi dumalo, ay karapatan daw nila na hindi dumalo sa nasabing pandinig. At ito may binigay silang sulat mga kababayan. Teka, ba't hindi? So meron silang pinakitang sulat. Dali lang guys na wala. Ito. Bakit tinanggal na? Wala, hindi ko na ma-open. Ito, basta yan mga kababayan, nagbigay sila ng sulat para po sa dito sa House panel. At sinasabi nila na hindi sila dadalo sa pandinig. So ayan po yung hindi na natin mabasahin. Basta sabi rito, ito, yan. Ayan mga kababayan, haba-haba ng sulat eh. Sabi niya, inquiry should be in age of legislation in accordance with its duly published rules of procedures. Rights of persons appearing. So ayan, naapektuhan daw sila. So hindi na sila. Wala daw sabpinang natanggap. At kung ano-ano pang, meron daw jurisdictional issue. At meron daw silang karapatang hindi sumunod o hindi tanggapin ang imbitasyon. Ito po yung mga pangalan mga kababayan. Napakita ko sa inyo yung mga pangalan ng mga inimbitahan na hindi po umattend. Ito pong Atty. Zulieca Lopez. Ito po yung Chief of Staff ni Sara Duterte na wala na po. Nasa ibang bansa na. At ito pa yung ilang mga pangalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 7 lahat silang inimbitahan at sila po'y tumanggi dahil karapatan naman daw nila. Kaya galit na galit eh. Mga kababayan, alam nyo, galit na galit yung ilang miyembro ng House panel. Kasi para naman daw sila'y binabastos. At kaya hindi sila umaattend. Alam nyo mga kababayan, napakasimple lang naman ito sa totoo lang. Kasi bakit ayaw nyo umattend? Bakit ayaw nyo umattend? Siya lang naman dahilan yan eh. Ayaw nyo umattend kasi meron kayong tinatago. Kasi kung wala kayong tinatago at alam nyo malinis kayo, kahit ano pang harapin nyo yung mga questions, kaya nyo sagutin. So, ibig sabihin, hindi nyo kayang ipagtanggol yung ginawa ninyo. Yung issue na tinatanong sa inyo, hindi nyo kayang pagtanggol at hindi nyo kayang ipaglaban yung ginawa ninyo. At malamang at sa malamang, yan ay utos ng boss ninyo. Bakit hindi kayo attend? Siguro sinabi na huwag na kayo attend. Sige na, umalis na kayo. Pumunta na ibang bansa. Yung kanang kamay ni Sara Duterte, nasa ibang bansa na. Pwede ka namang umattend eh. Pwede mo sabihin, pag tinanong ka, sagutin mo. As long na nasa tama ka, hindi ka matatakot. Pero bakit kayo nag-aatrasan? Bakit hindi kayo maharap? Dahil natatakot kayo na baka may masabi kayo na pwedeng ikalaglag ng bossing ninyo. So, yan mga kababayan yung nako, ito pong kanang kamay ni Sara Duterte ay sumibat na po ng bansa. Kaya nga yung iba dapat may lookout bulletin para malaman kung alis ka man ng bansa, at least alam kung saan ka pupunta. Ngayon, di alam kung nasaan eh. Meron lang information na nakalabas na ng bansa. Ay po yung pinag-usapan kanina dyan sa House panel na pinangungunahan ng usual na karamihan ay Quadcom na mga House of, sa representatives, mga kababayan, mga mambabatas. So yan po ang nangyari. Wala na po. Nakatakos na, nakasibat na. Etong Chief of Staff na si Zulieca Lopez, kanang kamay ni Sara Duterte pagdating po dyan sa Office of the Vice President.
At kung gusto niyo po malaman yung mga detalye pa, kung sino-sino pa yung mga hindi sumama, ay hindi umattend at nasaan na, panoorin niyo po yung nangyayari ngayon dyan sa House of Representatives. Ito, nakumpirma. Basahin ko lang to sa ating pagtatapos. Itong House Committee on Good Government and Public Accountability confirmed na nakareceive sila ng information indicating na ito nga po si Attorney Zulieca Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President, umalis po ng bansa last night. So kasi ngayon yung hearing So sumibat na kagabi pa lang. Talagang hindi ko natin alam kung ano dahilan pero obvious naman kung bakit Umalis siya last night. Umalis ng 7:31, sumakay po sa Philippine Airlines Flight PR-102 bound for Los Angeles, California. Ayan mga kababayan. So, itong mga kasamahan niya ng personnel sa OBP, yung mga kasamahan nila, nag-refuse din to umattend. Ayaw nilang umattend. Kaya, nako, yan mga kababayan yung nangyayari. Hindi ko maintindihan siguro yung batas natin medyo parang hindi siya ganun katalas o kumbaga yung pangil. Hindi ganun katalas. Kasi alam niyo kung medyo yung batas natin, yung talagang pangil, ipapatupad natin yung batas. Siguro hindi ganito Nangyayari kayang-kaya silang bastusin, kayang-kaya silang hindi sundin, kayang-kaya silang baliwalain. Kasi nga, yung pangil ng batas hindi ganun katindi. Kasi kung medyo matindi ang batas, at isang pagkakamali mo lang, isang hindi pagsunod mo, may parusa na, malamang magsusunuran to pero hindi nga dahil hindi sumusunod, kumbaga, sabihin na natin, malakas loob nila dahil kapit sila kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi Pag ang batas, dapat wala kayong pinipili. Porke pa Vice President yan malakas ang loob niyong sumaway sa batas. Hindi dapat ganun. Dapat ang batas, kumbaga sabi, no one is above the law. Pag sinabing batas, kahit sino pa yan, mananagot yan. Kaya nang kulang sa batas natin, masyadong malambot. Tapos pagdating sa mga matataas na opisyalis ng ating gobyerno, tameme, pero magagaling kapag may hirap ang involve. Kaya yan, mga kababayan yung nangyayari. Nababastos, nababaliwala, niiwasan, tinatakbuhan. Nakasibat na, ibang bansa. Hanggang matapos siguro yung hearing na yan, hindi na sila hindi na magpapakita yan. Dapat lagyan nyo ng pangil yung batas at tapag-tapangan nyo naman, lakas-lakasan nyo naman yung mga powers ninyo. Hindi puro dak-dak lang din, di ba? Dapat yung batas natin, pinapatupad natin ng merong higpit para hindi tayo napapahiya ng ganito. At kasi meron talaga, hindi natin may iwasan, may mga tao na sobrang abuso sa kanilang kapangyarihan at hindi na po ginagalang ang batas. Kaya ganito po yung nangyayari. Yan, tinatakasan kayo isa-isa. Hanggat hindi kayo kumikilos, wala. Hanggat hindi kayo nagiging matapang sa pagpapatupad ng batas, wala. Iwan-iwanan lang kayo niyan. Baka kinabukasan, lahat yan nasa abroad na, ayahay na. Tapos kayo dyan sa house, nga na. So, ilang mga kababayan, update tayo mamaya. Nanonood po ako ng hearing at tingnan natin kung may mga balita pa tayong mga updates tungkol dito sa mga anomalya na kinasasangkutan ng Office of the Vice President at ng DepEd sa pamumuno ni Sara Duterte ay ibabalita ko po agad sa inyo. Alright, so ilang mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toy sa iba pang updates. Iingat po tayong lahat. God bless po.